Amen. Good morning, everyone. Wow. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Ayan, sa online po natin, you can comment down Happy Father's Day. Kung katabi mo tatay mo, batiin mo na yan, Happy Father's Day. Kung kasama mo dito, Happy Father's Day. Kung hindi naman, pwede mo nang i-chat, Happy Father's Day. Ayan. Alright, so we appreciate every one of you po, lahat po na nag-minister today. Okay, kahit nasan ka man, behind the scene, nandito ka, okay, sa stage, we appreciate you all. And of course, syempre sa nag-exhort po ng ating giving. Amen? Palakpakan natin si Lord. So let's pray po. Taas natin ang ating mga kamay and let's pray. Father, we thank you, we worship you. Lord, salamat po sa araw na to na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, na dinala mo kami sa aming simbahan, Panginoon, upang makapakinig po ng salita mo. Mabago po, Panginoon, and at the same time, Lord, may apply po namin ng salita mo. Lord, right now, we rebuke any familiarities in Jesus' name. We just want to hear your word. We just want to receive it, Lord God, wholeheartedly. And we want, Lord God, to apply it, Lord God, sa buhay namin. We love you in Jesus' name. Amen. So today, okay, we will going to talk about one of the most celebrated event every year, and that is Father's Day. Amen? Hello, actually, sabi ko nga kaninang umaga, may topic ako, ready na siya, pero yun nga, stretch tayo ng Panginoon. Okay, so ito po, I believe na may sasabihin po ang Panginoon sa atin dito. Amen? Yan, nabatin nyo na ba ang inyong mga tatay? Na-post nyo na ba sila? Ha? Naipagmalaki nyo na ba ang inyong mga tatay? Ang inyong mga fathers, mga dad? Yan, kung gaano sila katindi. So I have a question. Okay? So who among you here believe that our fathers are gift from God? So na dito naniniwala ang tatay niya ay regalo sa kanya ng Diyos. Hindi sila perpekto. Tama? Pero may mahalaga silang role sa buhay natin. Amen? May mahalagang, kaya sila regalo ng Diyos kasi may role sila. And at the same time, tayo din bilang mga anak, bilang mga asawa, okay, ay may role din naman sa kanila. Amen? So now, let us talk about today, okay? Sige, palabas po ng ating topic. Ayan, di ba? So, pag-usapan natin ng isang tatay sa Bible na talaga namang naging excellent father. Amen? Question ko po sa inyo, paano ba talaga maging isang mabuting ama? Yan, di ba? Madalas, yan kasi ang katanungan, okay, ng lahat ng mga ama, or maybe na-question mo po ito, no? Kaya ang problema kasi natin, wala tayong school of fathering. Di ba? May school na nagtuturo kung paano magiging successful businessman. Tama po ba? Kaya maging successful engineer, successful teacher, but there's no school for parenting. Di ba? Wala talaga maibibigay ng standard ang sino man sa mundong ito kung paano magiging successful na ama. But the good thing is, God provided a solution. Amen? To all the problems of all the fathers. And that is the Bible. Sagot po natin dyan ay ang Biblia. Amen? Hello? Di ba? Anumang bagay na hindi kayang ituro ng tao ay kayang ituro ng Bible. Amen? At sakop po doon ang pagiging mabuting ama, pagiging mabuting tatay o haligi ng tahanan, and even kayo, di ba, bilang mga anak, bilang mga nanay, tama po ba? Ay nasa Bible din naman ang sagot. Di ba? At sakop doon, yun nga, di ba? At ngayon po, pag-aaralan natin again, isa sa mga kilala natin talaga na naging excellent father na naitala sa Bible, and that is Noah. So let us open our Bibles in Genesis 6, 5 to 9. Let's read. The Lord saw, how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted, yan, grabe, sakit din, no? Nagsisi ang Diyos. Grabe, that He made the human beings on the earth. Wow. And His heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Imaginein mo, create ni Lord ang mundo, pero wawasakin din niya. Kasi grabe ang kasamaan ng mga tao. Hello? Diyan ka ba? Sabi pa doon, and with them, the animals, the birds, and the creatures that move along the ground,
for I regret that I have made them. Whoa. Sabi nyo nga, whoa. Okay? But Noah found favor. Ito maganda, no? Okay, despite na sa dinami-dami ng mga kasamaan na nangyari, verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Wow. Sabi nyo nga, wow. This is the account of Noah and his family. Verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So again, sabi ko nga po, there was a point in the history that God was grieved that He created man. So God's heart, okay, is filled with pain. Tama po ba? And, so God ay nag-decide that He will wipe out mankind on the face of the earth. Sinabi po yun kanina sa Bible. Di ba ibig sabihin, uubusin, wawasakin, gugunawin ng Diyos ang mundo. Hello? Hello? Di ba yan ang panahon kung kailan nabuhay si Noah? Imagine mo, no? Imagine a life na nabuhay ka sa panahon na galit ang Diyos. Nandyan ka ba? Di ba? Okay, at punong-puno ng pagsisisi na nilikha niya ang tao. Imagine a life na decided na at planado na ng Diyos na gunawin ang mundo. Kaya lang, sabi niyo nga po, kaya lang, ang nangyari, may nakita siyang isang napakabuting ama, napakabuting tatay, napakabuting tao na nagpaiba ng kanyang plano. Hello? Di ba, imagine mo, ang tindi ng init ng ulo mo. Okay? Pero dahil may nakita kang mabuti sa gitna ng galit mo, sa gitna ng init ng ulo mo, na bago bigla yung mood mo. So, yung galit na galit, ayoko na. Di ba? Ayoko na. Gugunawin ko ng window. Tapos biglang paglipat mo ng camera, ay, hindi na pala. Sarap, no? Tama? O pag nakita ka, sige na, gunawin ko na nga. Hello, nandyan ka ba? Okay, at dito po lumabas sa eksena ang isang magaling at mabuting tatay sa katauhan po ni Noah. Posible pala yon. Okay, na kahit nasa gitna ka ng magulo at makasalanang mundo, you can still manage a life na ginagawa mo pa rin ang tama sa paningin ng Panginoon. Are you here? Posible pala yon na kahit ang daming magulo sa paligid mo, minsan may ganyan tayo, no? Sino dito yung parang ang daming gulo sa paligid? Di ba? Ang daming nangungulit sa'yo. Daming bumubulong, ang daming nangungulit, okay? Ang daming kung ano-ano, di ba? Ang daming nag-aalok sa'yo ng mga maling bisyo, but you can still manage a life na nakatuon pa rin sa tama at pagtanggi sa mali. Pwede pala yun na kahit nasa gitna ka ng magulong mundo, bilang ikaw, tatay ka, kayang-kaya mong ilid ang pamilya mo papunta sa Diyos. At sabay-sabay kayong maglalakad sa kalooban ng Diyos. Is it possible? Yes. Lo, sino dito bilang tatay ng pamilya? O ikaw naman, bubuo ka ng isang pamilya. Ikaw, bilang isang asawa, you want to get the favor of the Lord. Meron po ba? Meron po ba? Taas ang kamay ng gusto. Di ba? I want to tell you, God is looking for a Noah. God is looking for a man, a father, a husband that will rise up and be willing to do what is right in the eyes of the Lord. Nang sa gayon, pati pamilya niya, malid niya sa paggawa rin ng tama. Amen. Diba? Imagine, no? Galit na ang Diyos, pero dahil may Noah na handang gawin ang tama sa paningin niya, nawala ang galit ng Panginoon. Nabago ang desisyon, nabago ang plano. Lo, tapos napasabi na lang si Lord, no, I want that kind of man. I want that kind of father. Lo, I want that kind of person. Diba? Ganyan yung lalaking gusto ko. Ganyan yung gusto kong tatay. Yan yung gusto kong, yan yung gusto kong babae. Yan yung gusto kong servant. Diba? Na talagang handang gumawa ng mga tamang bagay sa buhay. Because I want to tell you, ang daming lalaki, hindi naman talaga nagpapakalalaki. Ang daming gustong maging tatay, pero hindi naman nagpapakatatay. Ang daming ama, pero ayaw naman magpakaama. Bakit ko ito nasabi? It's because ang tunay na lalaki, ang tunay na tatay ay handang dali ng kanyang asawa. Handang dali ng kanyang mga anak sa tama at sa Diyos. Now, how Noah did became a very successful father? Gusto niyo po bang malaman? Okay? The Bible will teach us 3 excellent
character of Noah that makes him, okay, an excellent father to his sons, and of course, syempre, an excellent husband to his spouse. Amen? So, 3 bagay lang po. Number 1, okay, wag na natin patagalin, Noah walked faithfully with the Lord. Okay? Diba? So, verse 9, this is the account of Noah. Sabi po sa Bible, okay, and his family, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. May highlight po. Okay? Kasi ganyan po siya dinescribe, o ganyan po ang naging, alam mo yun, hindi lang basta dinescribe pero ganyan po, okay, ang buhay ni Noah. I want to tell you, church, kalakip ng paglalakad kasama ang Diyos ay ang pagsunod sa Diyos. Hindi pwedeng naglalakad ka kasama si Lord, pero hindi ka sumusunod sa Kanya. Hindi pwedeng, Lord, sa'yo buhay ko Lord, tinatanggap kita. Tama ba? Lord, I'm gonna give my life to you. Pero pag may inutos na sa'yo, Lord, wag yan. Lord, pass. Hindi po ganon. Dahil kapag binigay mo, nag-decide ka na maglalakad ka kasama si Lord, okay, I wanna tell you, that is automatically you are willing to obey the Lord. Tama po ba? Diba? So ngayon makikita natin, ano ngayon yung utos, diba, ng Diyos kay Noah? Okay, dahil nga, despite, diba, na ang gulo-gulo na ng mundo at may desisyon na ang Panginoon na talagang gugunawin niya ang mundo. So sabi niya po dito, verses 9, okay, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man. Yan, inulit niya ulit. Blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons. Okay, I have a PowerPoint. Shem, Ham, and Japheth. Okay? So now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become. For all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, so kausap ngayon ng Panginoon ang ating bida na si Noah, sabi niya, I am going to put an end to all people. Parang kausap niya, ayoko na. Pagod na ako sa mundo. Gusto ko nang gunawin ang mundo. Lo, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Lo, parang sinasabi parang kung ikaw kausap ni Lord, mapapaisip pa, kasama ba ako doon? Kasama ba? Pero sabi kasi ni Lord, lahat daw eh. So, ibig sabihin, kasama ka. Tama po ba? Okay, pero you know what? Okay, pero dahil si God, kinausap niya si Noah, okay, at sinabi ko nga po sa inyo, nakita niya si Noah, nagbago plano niya. So ito ngayon yung utos. Gagawa ng arko ngayon si Noah. And here's the instruction. Ganito po ka-specific ang Panginoon. So sabi niya, gagawa ka Noah ng arko. Okay, nandyan po yan. Okay, na 450 feet ang haba. Yan, katumbas niya is 300 cubits long. Okay, 50 cubits wide. So, equivalent siya na 75 feet ang lapad, 45 feet ang taas. Okay, tapos sabi pa ni Lord, gawan mo siya ng bubong. Gagawan mo ng bubong yan. Kasi di ba may mga barko na walang bubong? Tama ba? Pero sabi nila, lagyan mong bubong. Wow, ganyan katindi si Lord. Okay, specific siya sa numbers. 18 inches sa pagitan ng bubong at mga gilid ng barko. So, ganun niya talaga in-specific yung gagawin ni Noah. Tapos ito pa, malupit. Sabi pa ng Panginoon, gawin mong 3 floor yung barko. Nandyan ka ba? Hello? Nandyan ka ba? Okay? Tapos sabi pa ni Lord, lagyan mo ng pinto sa gilid. Kasi ayokong mapapasukan kayo ng tubig. Tama? Para sa sabi nila, lagyan mo ng glass door. Wow, sarap. Okay, ang sarap doon. Parang, ang specific ng Panginoon, di ba? Tapos, ito pa ang matindi dito, 8 lang silang gagawa. Imagine niyo, ilang tao dapat ang gagawa niyan? Ganyan kalaki. Kaya ba ng 8? Hindi. Literally, hindi. Pambihira, abuti ka ng ilang taon dyan. Kung 8 lang kayo, no? Okay, walang equipment na high-tech, mano-mano, madali ba? Hindi. Pwede niyang tanggihan si Lord. Okay, pwedeng hindi niya gawin. Okay, pero anong decision niya? Instead, he obeyed the Lord. Hindi lang yon. Tapos, ito pa, ang isa sa mga instruction ng Panginoon. So, after mo magawa yung arko, okay,
Ang sabi ng Panginoon, papasukin mo sa loob ng arko ang lahat ng uri ng hayop. 7 pairs each. Okay lang sana kung paborito mong hayop eh. Di madali lang. Ano ba mga madadaling hayop? Aso, pusa, ano pa? Daga, di wala. Alaga pala eh. Rabbit. Wow. Di ba? Okay, pwede sana, okay na lang. Yung mga magagaan lang, hindi na elepante, hindi na giraffe. Kaya lang sabi ni Lord, hindi. Lahat ng klase at uri ng hayop. Tapos ang linaw ng utos, dapat manatili silang buhay. Ang hirap noon, masyadong matrabaho. Paano mo maipaghiwalay ang mga predators sa prey? I want to tell you, church, yung gathering pa lang ang hirap na. Paano pa kaya yung preservation ng mga to? Di ba? Pambihira, kung di ako nagkakamali, 150 days, tuloy-tuloy ang baha, tuloy-tuloy ang bagyo, pambihira. Sa ilang araw na yun, paano mo mape-preserve yun? Pero ang question ko po dito, nagreklamo ba si Noah? Genesis 6:22, sabi doon, and Noah did everything just as God commanded him. Inulit po ng chapter 7, verse 5, and Noah did all that the Lord commanded him. Palakpakan natin si Lord. Mahirap yung task, mahirap yung pinapagawa, okay? Pero sumunod siya sa Panginoon. Now, anong kinalaman nito sa pagiging excellent na ama ng Noah? Malaki po ang kinalaman. Bakit? Kasi dahil alam at naiintindihan ni Noah na para maging mabuti siyang ama, dapat ay maging mabuting anak siya ng ama. Noah knew the drill. Hindi pwedeng mas magaling siya sa ama. Hindi pwedeng ikaw anak ka pero mas magaling ka sa tatay mo. Di ba? Di ba may sinasabi sa'yo yung tatay mo, magandang bagay. Sabi, hindi nga, kasi ito na yung decision ko eh. Wow, yan naman ako sa'yo. Nandiyan ka ba? Hello? Nandiyan ka ba? Hello? Okay? Di ba, hindi pwedeng, alam mo yon, hindi pwede na si Noah ang magpapasunod sa tatay niya. Hindi pwede yon. Hindi rin pwede na ikaw magpapasunod sa tatay mo. Nandiyan ka ba? Parang Crew. Parang mapaisip ka na, shucks. I wanna tell you, church, okay, gusto kong sabihin sa'yo na isang mabuting ama ay una muna siyang naging mabuting anak sa Diyos. Di ba? Ang isang mabuting leader ng tahanan ay una munang naging mabuting tagasunod ng Diyos. And I wanna tell you, tandaan po natin ito, before we can lead, we must first learn to follow. Diba? Lahat ng mga mabubuting tagasunod ay sila po ang siguradong magiging mabuting leader. Ibig sabihin, kung gusto natin maging mabuting leader sa loob ng tahanan, kaya ikaw gusto mo maging ama, diba? Talaga ng iyong tahanan dapat maging mabuti ka munang anak at manlilingkod ng Diyos. Amen? At ganyan po ang ginawa ni Noah. Hindi niya naintindihan ng utos pero sumunod. Excellent na ama kasi excellent din siyang anak ng Diyos. So lumalabas po every one of here, anak ka man, asawa ka man, okay, tatay ka, if you want to become an excellent father, if you want to become an excellent, children of God, di ba? Then be an excellent son of God first. Sabihin, ikaw mismo, lalo na ng mga tatay po na nandirito ngayon, okay, nakausap ko din, okay? Kung gusto mo maging excellent na tatay, ikaw muna ay maging excellent na anak ng Panginoon. Bakit susunod ang mga anak mo sa'yo? O magiging anak mo in the future? I'm not just talking about the fathers here, pero ikaw, okay? O maski ikaw, ang asawa mo, bakit susunod sa'yo? Dahil ikaw muna ay unang naging anak ng Diyos. Ikaw muna ay unang sumunod sa Panginoon. Sa'yo muna nakikita ang pagsunod, sa'yo muna nawi-witness nila kung paano ka nagsasamid sa Panginoon. Amen? Lalo na sa mga youth po na nandirito, hindi ka pa man din tatay, hindi ka pa man din magulang, pero you are preparing yourself, di ba, to obey the Lord. Para pagdating na nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng asawa in the future, madali mong maipapasa yung pagsunod. Bakit? Kasi ikaw muna yung sumunod. Are you here? Are you here? Amen? Sino po naiintindihan ako dito? So that's number 1. Number 2, okay? Okay, paano naging excellent? Okay, anong karakter ni Noah? Pangalawa, of course,
Di ba? Noah got the favor from the Lord. Verse 8, sinabi na po yan ng Bible, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Okay? So sa Bible po, maraming record na nakakuha ng pabor ng Diyos, pero sa sitwasyon na talagang, alam mo yun, natutuwa talaga si Lord sa kanila eh. May ganun, kasi sumunod talaga sa Panginoon. Pero I want to tell you, church, iba yung sitwasyon ni Noah. Hello? Why? Diba, nakuha niya ang pabor ng Diyos, saan? Sa gitna ng pinakamagulo at pinakamasamang mundo. So what does it mean? Imagine mo, nakuha mo yung pabor ng Diyos sa panahon na desidido na ang Panginoon na gunawin ang mundo. Sa panahon na galit ang Diyos sa tao dahil sa kasamaan nito. Hello? Hello? Tapos nagulat si Lord, no? Nagulat ang Panginoon kasi nakita niya si Noah sa Gedli. Parang may tao dun ah. Ano yung ginagawa niya? Di ba? Kita niya si Noah. Okay? Tapos nagulat siya. Okay? Nasabi niya, meron pa palang matinong tao na natira sa mundong to. Na nakapagpabago ng plano at desisyon ng Diyos. Amen? May mga tao kasi kapag nakita mo, iinit talaga ulo mo eh. Diba? Huwag mo nang tignan yung katabi mo. Hayaan mo na. Okay? Yung kahit anong gawin mo, kung kahit anong gawin niya, pambihira, wala, mainit talaga ulo mo sa kanya. Tama ba? Di ba, kung tignan yung katabi mo, hindi siya yan. Okay? Pero I wanna tell you, iba po ang mga Noah. Di ba? Ang mga Noah po ay nakakapagbigay ng comfort. Okay? Di ba? So may mga tao ba ngayon sa paligid mo na nakakapagbigay ng comfort? That's Noah. Di ba? Nakakapagpapawi ng init ng ulo. Di ba? So yan po nangyari. Nakapagpapawi po ng init ng ulo ng Diyos. Di ba? Akala niya wala na siyang makikitang matino, pero meron pala. May Noah pala. Amen? Si Noah ay comforter ng Diyos, pero I wanna tell you, okay, ikaw din ay magiging comfort. Ikaw din, ginawa ni Lord para maging comfort sa pamilya mo. Di ba? Maging comfort ka sa tatay mo, maging comfort ka sa asawa mo, ikaw bilang ama, bilang tatay, maging comfort ka sa, di ba, sa pamilya mo. Amen? And God, kaya nga, di ba, God came up with a new plan, okay, on earth. Di na niya gugunawin ng mundo, okay, di na niya tuluyang uubusin ng tao, pero mula kay Noah, gagawa siya ng panibagong mundo. Imagine that. Amen? Question, paano ba nakuha? Paano ba talaga nakuha ni Noah ang pabor ng Diyos? Paano ba natin nasabi talaga na excellent na tatay si Noah? Because of this verse. Verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked with God. Tatay na piniling lumakad sa tama, tatay na piniling lumakad sa katuwiran, tatay na walang kapintasan nung panahon niya. Di ba yung tatay na piniling lumakad kasama ang Diyos? Pwede pala yun. Sabi mo sa katabi mo, pwede pala yun? Pwede pala yun na tatay ka. Lalaki ka na pipiliin mo na lumakad sa daang matuwid. Lalaki ka, okay, na kahit lahat sila naniligaw na sa maling panahon, ikaw pipiliin mong mag-antay. Kasi alam mo yun ang tama at gusto ng Diyos. Nanay ka, okay, na kahit ang daming mga marites sa paligid mo, diba, pero pipiliin mo pa rin na hindi makipagmarites sa kanila kasi ang imamarites mo si Jesus. Are you here? Kasi yun yung tama sa paningin ng Panginoon. Tatay ka na kahit alam mong puro pandaraya ang ginagawa ng mga kasama mo sa trabaho, pero ikaw, pipiliin mo magtrabaho ng may kalinisan. Dala mo yung integrity sa buhay mo. Are you here? Di ba, tatay ka na hindi mo nilalagyan ng mali siya yung mga anak mo kasi nga alam mo na kasi ikaw ang protector nila. Hindi ikaw ang predator. So now, paano nakuha? Di ba, paano niya nakuha ang pabor ng Diyos? Na despite na lahat adik. Tignan yung katabi mo. Okay, adik yan, pero kay Lord. Okay?
Despite na lahat, addict, mabisyo, kaliwat kanan ng, di ba, ang evil things na ginagawa, lasinggero, corrupt, sakim, puno ng, pride, pagre-rebelde nung panahon niya, si Noah walang ibang ginawa kundi gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Amen? Alam mo, I wanna tell you, church, minsan hindi ka maiintindihan ng ibang tao bakit alam mo yun, bakit hindi ka nakikiayon sa kanila. Minsan, lalayuan ka nila kasi ayaw nilang makiayon sa'yo. Ayaw nilang sumama sa'yo. Ayaw nilang maniwala sa'yo o kaya naman hindi ka nakikiayon sa kanila. Kasi alam mo mali eh. But you know what? I wanna tell you, church, regardless kung ano ang sasabihin nila, di ba, ang mahalaga nakabukod ka. Ang mahalaga, sanctified ka sa mata ng Diyos. I wanna tell you, okay, lalo na po sa mga ama na nandirito ngayon, okay, sa online man o sa on-site, gusto ko malaman mo na ang mabuting ama, hindi habol ang malaking pera o kayamanan, pero ang habol niya ay ang pabor ng Diyos. Amen. And same thing with you po, mga nandito ngayon, mga anak. Gusto kong sabihin sa'yo, gusto mo maging mabuting, alam mo yun, maging mabuting anak, maging mabuting asawa, mo habulin yung material sa mundo. Hello, ang habulin mo yung pabor ng Panginoon. Bakit? Kasi aanin mo ang bagay na nasa mundo kung ang pabor ng Diyos ay malayo sa'yo. Ang pera nauubos. Ay, nauubos ba lang? Di ba? Ang pera nauubos. Ang posisyon na meron ka sa kumpanya, mawawala. Pero ang pabor ng Diyos, kapag nakuha mo, habang buhay na ito sa'yo. E mapapansin mo na, I wanna tell you sa tahanan, kapag nandun ang pabor ng Diyos, masaya. Tama po ba? May problema pero masaya. Hindi po ba kayo masaya? Di ba? Masaya po ba? Di ba? Alam mo, kahit ano mo, dami mong pinagdadaanan bilang pamilya, masaya ka pa rin. Kahit nga tuyo yung ulam mo masaya ka pa rin Kasi feeling mo fried chicken yun Uy. Tama ba? Di ba? Okay, kasi alam mo, nandun si Lord. Aanin mo naman ang laki-laki ng bahay mo, pero wala naman si Lord doon. Aanin mo, ang laki-laki ng, di ba, ang lago-lago ng negosyo mo, pero wala naman si Lord doon. Are you here? Aanin mo, ang taas nga ng posisyon mo sa kumpanya. Team leader ka, manager ka, pero kung wala si Lord dyan at walang pabor ng Diyos, bali wala po yan. Are you here? Makinig pong mabuti. Okay? Kaya kapag ang tatay, ito po, kung mapapansin niyo po ito, kaya kapag ang tatay dala niya, siya mismo nagdala ng pabor ng Panginoon sa loob ng pamilya, mararamdaman mo yung saya. Di ba? Mararamdaman mo yung protection ng Diyos, ang peaceful ng tahanan, walang masungit, walang away, walang gulo, walang nagsisigawan, kalmado lang. Tama? Okay, nagkakagulo na, pero yung tatay mo, kalma. Magagawa natin yan ng paraan. Di ba? Hindi yung nagsisigawan na lahat. Wala ang pabor ni Lord doon. Hello? Andiyan ka pa? Pero pag wala ang pabor ng Diyos o hindi dala ng tatay, hindi mo rin dala ang pabor ng Panginoon sa pamilya mo, asahan mo magulo. Asahan mo puro away, puro sigawan, walang kibuan. Kaya wanna tell you po, di ba? Kaya talagang magsisimula talaga sa tatay. Bakit? Kasi sa lalaki o sa tatay nilagay ang paglilid. Tatay ang magbibitbit. Tatay ang magsisimula. Amen? Pero kung wala pa man din naman ang tatay mo dito na nakakapakinig ng salitang ito, I wanna tell you, ikaw din ang gagamitin ng Lord para magdala ng pabor ng Diyos sa tahanan mo. Amen? Andyan ka ba? Okay, and the last. Okay, last na tayo. Okay. Bilis ba? Okay, last. Why Noah is an excellent father? Because number 3, Noah saved his family. Genesis 7:7, and Noah and his son and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Siguro sinasabi ng iba, di ba wala namang record si Noah ng pagiging evangelist or soul winner. Di ba? Bakit? Kasi 8 lang naman yung nadala niya kay Lord 8 lang naman yung nailigtas niya. Pamilya niya pa. Hello? But I want to tell you, and I want you to know, kung meron ng isa sa pinakamagaling na tatay na naitala sa Bible, okay, na naging evangelist or soul winner, walang iba kundi si Noah. Why? Because he is able to save his family. Niligtas niya hindi lang ang sarili niya,
kundi pati na ang asawa niya, mga anak niya, pati na asawa ng mga anak niya. Amen? So lumalabas lang talaga na ang magaling na ama ay gagawin ang lahat para sa ikabubuti at ikaliligtas ng kanyang pamilya. Tama po ba? Mula sa dilubyo, mula sa sakuna, okay? Diba? Nung nalaman ito ni Noah, siguro, sige, gagawin ko na to kasi gusto ko masave family ko. Diba? So gagawin niya lahat, maprotection na lang ang family niya. Gusto kong sabihin sa inyo na ang magaling na ama, okay, ilalapit at ililid niya ang kanyang pamilya sa Diyos. Now, bakit ka nandito? Kasi nilid ka ng tatay mo dito sa church. Amen? And I wanna tell you, kung ikaw, wala pa tatay mo, okay, pero gusto mo na malid mo, okay, ang tatay mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? You will become what? A great servant of the Lord. Amen? Okay? Noah is an excellent father. Why? Dahil sa gitna ng makasalanang mundo at mga tao, still, na-guide niya ang kanyang buong pamilya sa tama. Na-guide niya, na-lead niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na hindi gumawa ng masama. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun, pero ang mahalaga, may record. Amen? So again, fathers, di ba mga katatayan, pwede pala yun na kahit gaano kasama ang paligid nyo, okay, yung community na meron kayo, I wanna tell you, okay, pwede, di ba, pwede pa rin na hindi mahawa ang anak mo na makipagbasag ulo. Pwede pala yun. Di ba, mga kalalakihan po, okay, single ka man, di ba, huwag mo na itaas. Okay? Hayaan mo na yan. Basta ikaw, single ka man, anak ka, di ba? Pwede pala yun na kahit gaano katindi ang pangbubuyo ng barkada mo na sunggaban ng temptations, ikaw bilang lalaki, ikaw bilang anak, pwede mo palang ma-preserve ang purity mo. At makapag-antay ka sa tamang panahon at sa tamang tao kasi pine-prepare mo yung sarili mo in the future. Amen? Sa mga asawang lalaki, husbands, pwede pala yun na kahit gaano katindi yung pagbubuyo. Di ba may mga ganyan mga pangbubuyo ng mga barkada sa loob ng trabaho, ka muna umuwi. Inuman muna tayo. Dito muna tayo. Hello? Ikaw bilang asawa, pwede mo palang tanggihan yun. Di ba? At sa wife mo na lang ikaw nakafocus. Di ka magloloko. Sa kanya ka lang nagagandahan. Sa kanya ka lang kinikilig. Hindi sa iba. Hello? Pwede pala yun. Sabi mo sa katabi mo, pwede pala yun. Pwede palang mamuhay ng pure sa mundo o sa paligid na impure. Hello? Diyan magaling si Noah na i-preserve niya ang kanyang pamilya. Kaya na i-sanctified niya din ang kanyang pamilya. Na iligtas niya sa magulo at makasalanang mundo. Bakit? Kasi sa kanya mismo nagsimula. Amen? Palakpakan natin si Lord. Siya mismo na iproseso niya ang sarili niya na lumakad sa tama. Siya mismo pinili niyang gawin kung ano ang tama. Are you here? Okay? But I wanna tell you, no? Okay, gusto ko sabihin sa inyo na ginamit din po, actually, ginamit talaga ng Panginoon si Noah to save his family. God used Noah to save his family. God chose Noah to become an instrument para maligtas ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi nga, he walked with God faithfully. He walked with God blamelessly and righteously. Gusto pong sabihin sa inyo, tatay ka man, asawa ka man, young men, pinili ka ng Diyos para gamitin ka sa kaligtasan ng pamilya mo. Pero ikaw naman, kung wala dito yung tatay mo, ikaw, youth ka na wala pa yung parents mo, wala pa yung tatay mo, ikaw, asawang babae na ikaw yung nauna na makakilala sa Panginoon, gusto kong sabihin sa iyo, tinawag ka rin ng Diyos at pinili ka rin ng Diyos para gamitin sa kaligtasan ng pamilya mo. Di ba? Ikaw ay tinawag at pinili ng Panginoon para ikaw ang mag-win sa tatay mo. Amen? Hello? Tapos na po ako. We can't deny the fact that there are still many bad, cruel, and irresponsible fathers. Amen. Okay? Di natin yan madedenay, yung katotohanan na talagang, syempre may mga, alam mo yon, may mga imperfect na tatay.
Okay? But we cannot deny also the truth na mas marami pa din ang mabubuting ama sa mundo. Madami pa ding mga ama ang pinili at desisyon ng maging mabuti kahit napalibutan sila ng masasamang anak o makasalanang tao sa paligid nila. But in despite of imperfections ng tatay na meron ka, I wanna tell you, hindi po yan subject para magrebelde ka. Hindi yan subject para sumpain mo sila. Okay, ikaw tatay ko. Sige. Hindi po. Amen. Hello? But I wanna tell you, daming ama ang pinili ng Diyos sa Bible para magpakaama. Si Abraham in Genesis 18:19, sabi po doon, "For I have chosen him," pinili ng Diyos si Abraham so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. I want you to know, pinili ka ng Diyos maging ama ng iyong pamilya. Pinili ka ng Diyos para maging anak ng iyong pamilya. Pinili ka ng Diyos para maging nanay ka ng iyong pamilya. Wala pong aksidente. Amen? Pinili ka ng Diyos, okay? Diba? Para malid mo sila patungo sa Diyos at patungo sa tama. You are a man, you are a woman, you are a child of God na tatayuan ng calling ng paglilid na binigay sa iyo ng Panginoon. Now, sino po dito, question ko, gusto mo maging excellent na father? Diba? Okay? Sa mga, siguro, ako, babae ako pero, hindi naman ako tatay Okay lang po yan. Kasi gusto ko sabihin sa'yo, okay, this also applicable to all. Youth ka man, may anak ka na, may asawa ka o wala ka pang anak, single ka, spiritual father ka man, lahat po tatamaan. Okay? You can also claim and apply this. Unang-una, okay, number 1, how to become an excellent father, be faithful. Sabi ko nga, be faithful. Ibig sabihin ng faithful, okay, unwavering in belief, believing firmly in something or somebody, consistently trustworthy and loyal to a person or a promise. Okay? Conscientious, displaying or resulting from a sense of responsibility or devotion or duty. Lumalabas lang talaga, na gusto ng Panginoon, maging tapat ka. Maging tapat ka sa mga tao na kapaligid sa'yo, maging tapat ka sa anak mo, sa asawa mo. Hello? Na kahit hindi ka nakikita, kahit nasa trabaho ka, kahit nasa labas ka, okay, kahit hindi kayo magkakasama maghapon, tapat ka sa mga kilos mo. Tapat ka sa kung ano yung ginagawa mo. Okay, be faithful means being true being true to what you are saying. Hello, I want to tell you, gusto ng Panginoon na ikaw ay alam mo, be a man and a father of actions. Be a woman, okay? Diba? Be a disciple, okay, of actions. Amen? Firm ka sa mga decisions mo, at mga decisions na yon, tatayuan at lalakaran mo. That is being faithful. Amen? Kaya bang maging faithful? Taas ang kamay? Yes. The moment you decided na lalakad ka kasama ang Diyos at susunod ka sa Panginoon. At kahit wala pa ang tatay mo dito, amen. Diba? Kahit wala pa ang asawa mo dito sa church, di pa sila nakakakilala sa Diyos, ikaw mismo mag-commit ka sa Lord. Lord, magiging faithful ako sa'yo. Amen? Magiging faithful ako sa'yo. Lord, gusto ko mawin family ko. Lord, magiging faithful ako sa'yo. Lord, gusto ko mawin yung tatay ko. Wala pa dito. Magiging faithful ako sa'yo. Amen? Kung ikaw tatay ka ngayon, wala yung pamilya mo, Lord, magiging faithful ako sa'yo. Amen? Tatayuan ko yung calling na binigay ko sa'yo. Binigay mo sa akin bilang tatay. Amen? Diba? And if you see, tayo po, bilang mga anak, bilang mga asawa, if you see and if you feel that your fathers or your spouse is, you feel that they are faithful to you, and most especially sa Panginoon, follow Him. Sunod ka. Huwag ka na makipagmatigasan, pagkatiwalaan mo sila, pagkatiwalaan mo yung tatay mo, pagkatiwalaan mo yung papa mo, okay? Kasi dadalhin ka niya sa tama. Amen? Okay? And I wanna tell you, okay, pag sumunod ka, okay, basta maging faithful ka lang. At sumunod ka sa Panginoon. Pangalawa, be a good advisor. Proverbs 4, verses 1 to 2, listen, my sons, to a father's instructions. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning. So do not forsake my teaching.
Alam mo, kung meron mang best advice na makukuha ang isang anak sa buhay niya, walang iba kundi yung advice or instructions na galing sa kanyang ama. Di ba? Maraming anak ang napapariwara. Maraming anak ang nasisira ang buhay dahil walang natatanggap na advices galing sa kanyang tatay. Amen? Mga katatayan, malaki po ang role ninyo sa inyong mga anak. Mga anak, malaki rin ang role ninyo sa inyong tatay. Tama po ba? Mga asawa, malaki rin po ang role ninyo sa inyong mga asawa. Mga asawang babae, malaki ang role ninyo sa inyong mga asawang lalaki. Amen. Lo, marami silang maririnig, marami tayong maririnig, pero the best advice that we will receive is coming from our Father. Kung meron mang pinakamatindi na maririnig mo, pinakamatindi na advice na pwede mong marinig, walang iba, kundi yung Ama. Hindi lang Ama na nasa mundo, pero yung Ama din natin na nasa langit. Amen? Tinawag ka ni Lord. Okay? Para magbigay ng maayos at tamang payo. Okay? Tandaan mo, malaki ang role mo. Okay? So, in every advices that you receive from your Father, then appreciate them. Mga tatay, kung ikaw, nakarinig ka ng advice galing sa anak mo, galing sa asawa mo, appreciate them. Ikaw naman, okay, bilang anak, bilang asawa, nakarinig ka ng advice, magandang advice, na talagang nakatulong sa'yo, bilang kayo isang pamilya, appreciate your fathers. Appreciate your spouse. Appreciate your dad. Amen? Kailan yung huling moment na na-appreciate nyo sila? Pangatlo, be teachable. What is your goal to become an excellent father? Ikaw ay ang ama na handang maging teachable. Ikaw ay isang anak, isang asawa na handa ring maging teachable. Amen? Pwedeng marami ka ng alam, but still you are craving for more teachings from the Lord. Diba? You are being humble, willing, and moldable in all situations. Dahil ang totoo, kahit ang dami mong pinagdaanan, marami ka pa rin dapat matutunan. Amen? And even po, sa Bible, no, ang daming mga na-encounter ni Lord, lalo na mga tatay, palagi silang nagpapaturo sa Panginoon. Okay? Sila David, Abraham, Moses, Noah, Jacob. Marami pang naitala. Amen? Okay? Sa mga hindi pa tatay, youth ka pa lang, ikaw bilang nanay na nandirito, okay, piliin mong maging teachable din. Di ba? Ikaw mismo, prepare yourself to be teachable. Number 4, be a hardworking father. Sa lahat po ng tatay dito, taas po lahat ng tatay. Sige po, ayan, di ba? Tatay, ama, daddy, papa, gusto kong sabihin sa'yo, walang sayang sa lahat ng pagod. Walang sayang sa lahat ng pagtatrabaho po ninyo para sa ikabubuti ng iyong pamilya. Pero kung sino man po dito, nanay ka, pero tumatayo ka ring tatay ng anak mo o mga anak mo, I wanna tell you, wala rin pong sayang sa pagtatrabaho na binibigay mo sa iyong pamilya. Do not stop being a hardworking father. Di ba? Lahat po yan tanim natin. Lahat po yan tanim mo sa ikilalago ng iyong pamilya. Okay? At lahat po yan ay magbubunga. Amen? Sa lahat po ng anak dito, taas naman lahat ng anak, lahat ng asawa, di ba? Nakasama niya yung asawa niyang lalaki. Okay? Honor them. Honor your spouse. Honor your fathers. Magkakamali yan. Magkakamali sila. Magkakamali ang mga tatay natin. Hindi naman sila perpekto. Minsan nga, busy ang mga yan. Okay? Minsan may nakakalimutan pa din. Pero dahil nga hardworking sila, ginagawa pa rin nila yung dapat para sa pamilya, dapat din naman silang i-honor. Amen? Bigay sila ni Lord sa atin. Okay, next is, be an encourager. Diba? Be an encourager, father. Diba? Ano lumalabas sa bibig mo sa tuwing kausap mo yung anak mo? Sa tuwing kausap mo yung asawa mo? O maski ibang tao? Nasabihan mo na ba na magagandang bagay ang anak mo? Nasabihan mo na ba ang tatay mo din? Diba? Ikaw bilang anak, nasabihan mo na rin ba yung tatay mo? Diba? Na mga magagandang bagay? Na good job mo na ba ang iyong tatay? Ibang good job ah. Okay. Di ba tay, grabe, thank you. Nasabihan mo na ba siya? Di ba, sa mga tatay, nak, alam mo, ang ganda ng suot mo, bagay sa'yo ah. Ang talino mo naman, ang galing mo naman, may talent ka pala dyan. Tama ba? Han, mahal, sweetheart, kung ano bang tawagan ninyo.
Di ba? Nasabi mo na ba na, alam mo, ang sarap mo palang magluto talaga, no? Di ba? Gaano karaming asin yung nilagay mo? Gaano karaming patis? Hindi, joke lang. Okay, pero ang sarap. Grabe. May kasamang pagmamahal. Ang ganda ng buhok mo, mahal. Yan, di ba? Sa panahon na may problema kayo bilang pamilya, okay, nasabi nyo na ba sa isa't isa bilang family, kaya natin to? Di ba? Ang laban na to. Okay? Kasama natin si Lord. Kahit may mabigat na problema, malalagpasan natin to. Hello? Hello? Nandiyan ka pa? Di ba? Pero ang gusto kong sabihin sa inyo, pero alam mo, pag nagsimula sa tatay yung mga ganitong encouragements, di ba? Wala na, tapos na. Lalong gagalingan. Ibang energy pag tatay eh. Tama ba? Ibang energy na, ay grabe si Papa na yung nagsabi, sige go. Ang galing ko pala sa bagay, sige go, sinabi ni Papa yun. Diba? Okay, pero I wanna tell you, no, kung ikaw, wala pa yung Papa mo dito sa church, ikaw, hindi ka pa tatay. O kaya ikaw, asawang babae ka, diba? Nanay ka, na wala pa dito, hindi mo pa katabi yung asawa mo, okay, ikaw mismo tumayo ka bilang encourager ng pamilya mo. Amen? Nandyan ka ba? Okay? So makikisuy lang po ako ng charger ko. Okay? Sorry po. Okay, Papa, iyak na yun. Okay? Di ba? So ganito naman no, tayo bilang mga anak, bilang mga asawa, kapag nag-encourage naman yung mga tatay ninyo, mga tatay naman natin, embrace naman natin sila. Say thank you. Thank you, Papa. Salamat kasi ikaw din, ang galing mo ring Papa. Ang galing mo ring tatay sa amin. Sana mapuno tayo ng encouragement sa loob ng bahay. Hindi yung puro muray naririnig natin. Hindi puro negative, hindi puro pasigaw, hindi puro, alam mo yun na lang yung naririnig natin. Di ba? Magkakaroon ng correction. Di ba? Rebukes, yes. Pero alam mo, at the end of the day, kasama mo pa, may kasamang encouragement pa din. Amen? And last na po, responsible. Be responsible. So being a responsible father is being a leader of your family. Responsable ka kung saan mo dadalhin ng pamilya mo. Responsable ka sa kung ano ituturo mong response sa panahon na may kailangan silang pagdesisyonan sa buhay. Responsible ka kung desisyon mo silang dalhin, di ba, or i-lead ang family mo sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa'yo, okay, may mga ibang tatay, madali lang iwanan ang responsibility nila sa kanilang mga anak at asawa, pero ikaw hindi. Okay? Maraming mga anak na irresponsible. Kasi sinasaktan naman ako ng tatay ko eh. Hindi na ako uwi sa bahay. Di ba? Yung tatay ko naman eh. Binubugbog ako. Minumura ako. Lo, but I wanna tell you, you are responsible with your family na pinaglagyan sa'yo ng Panginoon. Di ba? Lo, gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa uli ang lahat. Gusto ni Lord, i-take charge mo. Di ka pa man din tatay, or ikaw, tatay ka, kausap ka ni Lord. Nanay ka, kausap ka ni Lord. You are responsible with your family. Amen. Di ba? Lead your family to Christ. Lead your family in serving the Lord. Win your family for Christ. Tara nak, mag-church tayo. Di ba? Tara nak, punta tayo ng simbahan, punta tayo conference. Hello, bamangon na kayo dyan. 8:00 ang service, no? 6:00 nang gigising ka na. Bumangon na kayo dyan! Manalangin na tayo! Hello, ang sarap, no? Kung yung tatay mo hindi pa Kristiyano, pero ikaw Kristiyano ka na, halika na, umakyat ka, pumunta ka na dito sa kwarto, magpe-pray tayo. Hello? I'm not just talking about the fathers here. Yes, Father's Day, pero hindi ko lang po kausap dito mga tatay. Kausap po tayo ng Lord lahat. Ikaw may responsibilidad ka bilang tatay, bilang anak, bilang nanay, na nakakilala na sa Panginoon. Hello? Kapag alam mo, tayo na bilang mga anak, bilang mga talagang mga asawa din, no? Kapag alam mo na dinadala ka naman ng tatay mo, okay? Sa tama, respect mo din naman sila. Okay? Hindi porket ikaw na yung gumagastos sa bahay mo, sa bahay ninyo, ikaw na yung nagtatrabaho, ang tatay mo nandyan na lang, okay, dahil matanda na, etc. Huwag mo naman ipamukha sa kanila na, ako, panggastos, walang,
Ano yun? No. Respect them. Respeto. Hello? Kasi at the very first place, alam naman natin na dinala ka naman yan kay Lord. At meron niyang responsibilidad na alam niya na dapat kang dalhin sa Panginoon. Amen? I wanna tell you, ang daming pamilyang nawawasak dahil sa kawalan ng mga mabubuti at makadiyos na Ama. Daming kabataan na napapariwara dahil wala namang tatay talaga na naglilid sa kanila sa tama. Pero, despite na lahat, na ganito ang ginagawa ng tatay mo sa'yo, o ikaw na-experience mo to, I don't know. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo na sila susundin. Hindi ibig sabihin nito magre-rebelde ka na sa kanila. I wanna tell you, to be an excellent father, kailangan may Jesus. If yung papa mo, kitang-kita mo na may imperfection yung tatay ko eh. Sinaktan nga ako nito eh. Minolestya nga ako nito eh. Pinubugbog nga ako nito eh. It's time to bring them to God. And the only way to become excellent father is to know God. Ikaw, tatay ka na nandito ka na sa church, I wanna tell you, malaki ang privilege mo na madala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Pero ikaw, kung wala pa tatay mo, ikaw yung nandito, I wanna tell you, ikaw ang gagamitin ng Diyos para makakilala ang tatay mo sa Diyos. Bago ka magalit sa tatay mo, bago ka mag-expect sa kanila, hindi, dapat ganito ginagawa ng tatay ko, blah, blah, blah. Binigyan mo na ng list. Okay, dapat nagpo-provide. Yes, nagpo-provide naman. Pero bago mo sila bigyan, bago ka mag-expect sa kanila, dalhin mo muna sila sa Diyos. At hayaan mong si Lord ang magbago sa kanila. Church, it's time to bring your fathers in church. It's time to bring your fathers in life group, in satellites, in retreat, in ministry. You know what? I want to tell you, our tatais, your tatay, your papa, your dad, kung ano man ang tawag mo sa kanya, your husband needs Jesus too. Palakpakan natin ang Panginoon. Just be faithful to the Lord. Walk with the Lord. Gawin mo yung tama para sa Panginoon. I want to tell you that you are the Noah of your family. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. And let's close our eyes. Hallelujah, Jesus. Kanina, nung first service, ang daming kinausap ni Lord, and I believe in my heart, kanina ka pa rin kinakausap ng Panginoon. Maybe meron dito, you are asking, no? Teka lang po, Pas, hindi pa naman ako tatay eh. Hindi pa naman ako, wala pa naman akong anak. Yes, hindi ka pa tatay. Maybe ikaw. Okay? Most of us here, mga kananayan. Okay? Most of us here, youth. Pero I wanna tell you, kinakausap ka ni Lord. Why? Lalo na po, no, sa mga youth pa, or nandito, no, I wanna tell you, preparation mo ito in the future. Para hindi maging padalos-dalos sa mga bagay na magiging decision mo. Para ma-lead mo ang magiging future family mo papunta kay Christ. Pangarapin mo na nag-raise ka ng mga godly kids. Maging mission mo na ikaw mismo dinadala mo ang pamilya mo sa paanan ni Kristo. Ikaw mismo, commit mo yung sarili mo na I will be faithful to the Lord. Kung ano man ang mga lalabas sa bibig ko, it came from God, not from me. For me to win my family, for me to win my father, for me okay, to win my spouse, for me to win my children. Gusto ko pong sabihin sa'yo, you know, sa lahat po ng katatayan, and soon to be fathers, and you know, husbands now, I want to tell you, God wants to raise a godly family. God wants to raise a godly fathers who will lead their family to Christ. God is raising you up. God is molding you to be a great father. God is molding you to become what? A great husband, a man. God is giving, you know, God is molding you, ikaw mismo, to become a woman that God wants you to be.
God wants you, God is molding you to become a young man na handang mag-antay sa tamang panahon. Gusto ko sabihin sa inyo, nangungusap si Lord. Alam mo, kita naman ni Lord yung pinagdadaanan nyo bilang pamilya eh. Alam ni Lord yung nararanasan ng pamilya mo. Alam niya yung hirap ninyo, hirap natin. Kita ni Lord. Diba Lord, kita mo na-expose ang pamilya ko sa galaw ng demonyo. Ang gulo-gulo sa loob ng pamilya namin. Hiwalay, magulo, puro galit, etc. Expose ang pamilya mo sa plano ng kaaway. Lord, kita mo na in bondage ang family ko sa kaaway. Pero Lord, hindi ako pumapayag. Ikaw bilang tatay, huwag ka pumayag na makuha ng demonyo ang pamilya mo. Huwag ka pumayag na makuha ng bisyo ang pamilya mo. Ikaw bilang nanay na nandirito sa church. Ikaw bilang anak na nandirito sa church. Huwag ka pumayag na kunin ng demonyo ang pamilya mo. Huwag kang pumayag na makuha ng bisyo, ng poverty, ang pamilya mo, kahirapan ng pamilya mo. Come on right now. Decide to fight for your family. Fight for your family. Decide today that you will rise up and you will fight for your family. Rise up and say to the enemy, demonyo, wala kang karapatan sa buhay ng pamilya ko. Sabihin mo sa demonyo, sabihin mo sa Diyos ang pamilya ko, hindi sa'yo. Kung meron kang iiyak ngayon, iiyak mo yung pamilya mo. Iiyak mo yung tatay mo. Iiyak mo yung nanay mo. Iiyak mo yung mga anak mo. Rise up! Rise up! Sabi mo sa demonyo, umalis ka sa pamilya ko because I am fighting for my family. I am fighting for my parents' marriage. I am fighting for my kids, for my wife, for my husband. Rise up, man of God. Rise up, woman of God. Rise up, children of God. Take the authority right now. Come on, iiyak mo sa Panginoon yung tatay mo. Iiyak mo yung tatay mo, iiyak mo yung nanay mo, iiyak mo yung mga kapatid mo, iiyak mo yung ate mo, iiyak mo yung kuya mo. Lord, come on, pray. Intercede. Pray for your dads. Pray for your husbands. Lord, save my family. Save my family. You are perfect. Come on. Kung meron kang ireregalo sa tatay mo, yun ay ang panalangin. Lord, I want my family. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your Come on, God is just ministering you. You are God is ministering you right now. ways to And I want to minister also today sa mga lalaki. Stop playing around. Rise up. Huwag ka na maglaro ng feelings ng mga babae. Man up. Rise up. Hindi ka krineate ni Lord para gumawa ng kalukuhan, para manloko, but you are created to lead. You are created to become a mighty warrior of the Lord. Na ikaw ang magpoprotekta. Hindi sa'yo poprotektahan, pero ikaw ang magpoprotekta. Right now, while waiting, serve the Lord. Huwag mo madaliin. I want to minister today sa lahat ng anak na nandirito ngayon na wala pa yung tatay niya, na gusto mong mawin yung family mo, gusto mong mawin yung tatay mo. Right now, commit yourself. Lord, I want to be faithful. Tulungan mo ko maging faithful sa'yo para madala ko ang tatay ko, madala ko nanay ko dito sa simbahan.
At kung ikaw, nanay ka, wala pa yung asawa mo, kayo lang munang mag-aanak ang nandito, I wanna tell you, simulan mo. Manalangin kayo. Sabi mo sa Panginoon, Lord, I want my husband here in church. Kung ikaw tatay ka na nandito ngayon, right now, be a father. Be a father. Be a husband. Lead your family. Lead your family. Mag-decide ka ngayon, Lord, I'm gonna lead my family. I will give my family to you. Dadalhin ko ang pamilya ko. Dadalhin ko yung future family ko sa'yo. Dadalhin ko, Panginoon, yung future wife ko sa'yo. I'm gonna serve you like never before. I will rise up. Come on, decide today. I'm gonna rise up. I'm gonna rise up. Now we will have our gesture. Go to your families. Go to your leader. Gather them right now. Kung ikaw tatay ka na nandito ngayon, gather mo pamilya mo right now. Sige, go. Kung wala yung papa mo, it's okay. You have your pastor, you have your leader. Okay, right now you will make a commitment with each other. Sige po, punta po tayo. Punta ka sa tatay mo. Punta ka sa coach mo. Okay, may mga leaders po tayo dyan. Pwede nyo puntahan yung iba. Just to feel that I am here. God is here. Make a commitment. Karoon ka ng commitment sa pamilya mo ngayon. Kausapin mo asawa mo. Kausapin mo anak mo. Nak, magiging tatay ako sa inyo. Magiging asawa ko sa'yo. Magiging anak ako sa'yo. Kung nandito yung mama mo, nandito papa mo, ikaw mismo, commit mo yung sarili mo. Magiging anak ako sa'yo. Kung kasama mo kapatid mo, magiging kapatid ako sa'yo. Come on, commit yourself. Magiging faithful ako, magiging advisor ako, magiging teachable ako. Come on, commit yourself with each other. Gagalingan ko magtrabaho para sa inyo. Simula ngayon, magiging number 1 encourager nyo ako. Magiging responsible ako sa'yo. Inilid ko kayo sa Diyos. Sabihin mo naman, ikaw bilang anak, I trust you, Papa. I trust you. Asawa mo, pinagkakatiwalaan kita. I honor you. I appreciate you. I love you, Papa. Thank you, Jesus. This is your breakthrough. I want to tell you, you are the Noah of your family. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kung ikaw naman, pakiramdam mo, wala kang tatay. Pakiramdam mo, iniwan ka, wala, hindi mo maramdaman yung pagmamahal ng tatay. Gusto ko sabihin sa'yo, may ama sa langit na nagsasabi, anak, mahal kita. Anak, andito ko para sa'yo. May mga tatay, may mga pagkakataon na pakiramdam mo, wala kang advisor, walang responsible sa'yo. Gusto sabihin ng Panginoon, Nak, ako responsible ako sa'yo. Nak, ako mahal kita. Nak, ako faithful ako sa'yo. Come on, right now, just feel the presence of God. Niyayakap ka ng Panginoon ngayon. The Lord is here. God is giving you the promise. Anak, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. I will be with you. Nor forsake you. I am your Father. I am your good, good, good Father. Who holds your future. Who holds your life.
you, Jesus. Let's pray. Father, we thank you. Salamat, Lord, sa pinaranas mo sa amin. Salamat, Lord, sa matinding reminder mo sa amin, Panginoon. Salamat sa yakap mo, Panginoon. Lord, we are committing ourselves. Nadadali namin ang pamilya namin sa iyo, Panginoon. Regardless kung sinong nauna, pwedeng tatay, pwedeng mga anak nandito nauna sa iyo. Nanay nandito nauna sa iyo. Regardless kung sino nauna, pero Lord, we all know kung saan mo kami tinawag. Yun ay ang gamitin mo kami sa aming pamilya. Yun ay ang madala namin, ang aming pamilya sa paanan mo, Panginoon. Lord, salamat po. Mahal ka namin. Salamat sa yakap mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.